Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Husay gumawa ng pera ni Ping, Jay Sonsa. Ito ang naging payag ng veteran broadcaster na si Jay Sonsa sa kanyang social media post kaugnay ng paglubo ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Senator Ping Lacson. Ayon kay Sonsa, galing naman ni Senator Lacson. 3 years lang lumago ang kita niya mula 58 million naging 245 million. Husay gumawa ng pera ni Ping. Ang komento ay kasunod ng muling pag-usbong sa social media ng impormasyon na tumaas ang idineklarang net worth ni Lacson mula 58.7 million noong 2022 hanggang naging 244.9 million noong 2025. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang salin ay nagmula sa mga lehitimong pribadong negosyo kabilang ang isang malaking real estate deal habang wala siya sa gobyerno mula 2022 hanggang bago nahalal noong 2025. Ayan. So, how many percent increase? From 50 to 200. Ano yan? Times 5. Times 5 ang pag-increase. So, 500%. At okay lang yun sa kanila. Ngayon, si VP Sara, in a span of almost 20 years, ilan lang ang itinaas? From parang 70 million ata ang itinaas paglubo sa net worth ni VP Sara at ang kanyang husband. Kini-question, ini-imbestigan, ini-impeach. Samantalang sa kanila, ayan, Lacson, ang daming tumaas. Grabing pagtaas ng kanilang network. Pati si Ombudsman Boying Rimulya tumaas ng todo. Lalo na si Martin Romualdez. From millions of pesos naging bilyones after so many years. Ang Pangulong Marcos, ganun din. Tapos, wala lang. Normal lang yun. Si VP Sara, unusual. Suspicious. So, ito, makikita mo na alatado talaga sila. Yung, kung sino lang yung kalaban, yun lang ang tinitira nila. O, tingnan natin ang reaksyon. 19,000 ang nag-react. 11,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Palagay ko si Lacson. 7,000 ang nag-like. Kanino sila nag-like? Yung pahayag ni Jay Sonsa. Okay, comments. Bunga ng pagsisikap sa Blue Ribbon Committee Chair. Busog na busog sila sa maleta syndicate. Maleta is the key to riches. Sa ngayon, safe pa yan. Darating din ang panahon na iikot din ang gulong. Yes, safe sila ngayon. Kaya lang, yun nga, gulong ng palad. Gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad ang hantungan ay kapalaran kung minsan nasa ilalim. Sige lang. Gawin nyo na lahat ang gawin nyo ngayon habang nasa power that be pa kayo. Konting panahon na lang. I think may nabasa akong post. 23 months na lang ata ang nalalabing termino ni PBBM. So less than 2 years na. Oh. So double time sila para itong mga senador na kakampi ni VP Sara is palulugmukin. Yun, nakakulong ng 2.
Sinusunod ngayon, dalawa na naman, Legarda and Lacson. Talagang, it's a pattern. Sino bang nagsabi nun? Si Attorney Mike Operario. Pattern. Lahat ng mga senador na nakikita nilang kakampi ni BP Sara sa impeachment trial is ginigipit, pinapaluhod. Baka, ito, opinion ko lang ito, baka gagamitin nila itong leverage, itong mga kaso, para bumaliktad at boboto ng conviction. Kagaya ng nangyari kay Escudero at kay Villanueva, yung opinion, perception ng karamihan, kaya bumaliktad itong dalawa dahil sa kaso. Nung una, hinog na yung kaso, biglang naging hilaw. O ano ngayon? Nasaan na yung kaso ni Villanueva at Escudero? Tahimik na, di ba? So baka ito rin, panggigipit, again, these are all opinion, speculation. Walang proven na, walang proof ba na ganyan nga nangyari. Kaya lang, dahil kakasuhan si Legarda, kakasuhan sino ito? Alan Peter Cayetano. Baka mamaya yan ang pang-pressure para bumoto ng conviction ni BP Sara. But nagsalita na, may nabasa kong post. Sabi ni Senator Alan Peter, handa siyang makulong. Handa niyang samahan yung dalawang senador doon sa, yung nakakulong na, Jinggoy and ano. So huwag tayong mabibigla mga kapwa ko DDS. Pagdating ng panahon, ilang buwan mula ngayon, ay nakakulong na si Senator Alan Peter Cayetano. But then, ang Diyos is still in control. Akala niyang mga powers that be na magagawa nila lahat ang gustong gawin. Yes, habang nasa poder. But after that, 2028, tingnan natin anong mangyari. God is watching us from a distance. Humanda kayo sa pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Nauna ko sa balay sa tabangan na mo Ugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang utop. Kita yun nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni tsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud sa Ginoo kay kung sa nalahatag sa sin kay ang akong balay nakatuig aron pa ginilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig aron ay pa ginilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin.
unta nga magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo ko. Manginanglan. Oo. Salamat kayo. Mm.